Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos niyanig ang lahat matapos tuluyang magpakita noon sa World Bank officials. Tanong ng marami, bakit kaya nagpulong noon si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang World Bank officials? At yaman ng mga Marcoses, lalabas na nga ba sa tamang panahon? Samantala, Mel Tiangco talaga namang nagulat sa tindi ng yaman ng mga Marcoses. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kung ating matatandaan noon, hindi nga pinalagpas ni Pangulong Bongbong Marcos na magpakita sa World Bank officials kasabay ng kanyang working visit doon sa Amerika. At ayon nga sa balita ng Inquirer.net, Marcos meets with the World Bank executive during U.S. working visit New York City, United States. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has met with the executive of World Bank Group during a 6-day working visit here. In post on his Twitter page on Thursday, Marcos said he is privileged to meet with the bank official, including World Bank President David Malpass. The president also noted the Philippines' partnership with World Bank since 1945, saying he is incredibly grateful and proud to continue partnering with the international financial institution. We are privileged to meet with the World Bank Group officials on our 4th day in the United States, Marcos said about the meeting, which was held on Wednesday, Thursday, Manila time. Marcos Jr. meetings with World Bank was made on sideline of the 77th session of United Nations General Assembly. Aside from World Bank, he also met with several U.S.-based firms concerning energy, agriculture, food, and defense. The president also met with the Japan Prime Minister Fumio Kishida and former United Kingdom Prime Minister Tony Blair. And quote, ang World Bank Group ay isa sa pinakamalaking mapagkukunan ng pagpupondo at kaalaman sa mundo para sa mga umuunlad na bansa. At ang pakikipagtulungan nito sa Pilipinas mula noong 1945 ay nagpakilos at nagpupondo ng pangdaigdigang kaalaman at pakikipagtulungan sa mga stakeholder upang suportahan ang mga gawain nito sa pagpapagaan ng kahirapan, pagpapahusay ng infrastruktura at pagpapabuti ng kalusugan, nutrisyon at edukasyon. At sa paglipas ng mga taon, ang World Bank Group ay aktibong tumutulong sa ating bansa sa pagsulong ng pribadong sektor sa pagpapalago ng agrikultura, gayon din sa pagpapalawak at pakikipag-ugnay sa civil society at pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nasiyahan sa nangyaring pagkikita noon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa World Bank official. Dahil marami pa rin ang umaasa na may mga nakatagong yaman si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na ang tanging si President Bongbong Marcos lang ang pwedeng makakuha at ang perang ito ay para maisalba ang Pilipinas sa matinding kahirapan. At mukhang lumilinya na lahat ang pinaghihirapan ni Pangulong Bongbong Marcos sa dami ng kanyang mga proyekto ngayon na unti-unti nang nabubuo. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan
na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, bakit bukod tanging si Pangulong Bongbong Marcos ang binigyan ng importansya ng World Bank sa lahat ng naging Pangulo ng bansa? Abangan. Yan ang pinakaayaw ng Pinklawan na umunlad ang bansang Pilipinas. Gusto nila lubog sa kahirapan. Hindi ba ninyo nahalata kay Pangulong Bongbong Marcos? Approve niya mismo ang 194 mega project ng kanyang administrasyon na may budget na 9 trilyon. At wala namang pera ang Pilipinas ng ganoon kalaki dahil 5 trilyon lang ang budget ng gobyerno nitong 2023 budget. Mag-isip kayo mga kapwa ko Pilipino. Pati World Bank hanga kay President Ferdinand Romualdez Grabe mga kaibigan, ano? Ito na siguro yung gold bar. Marcos Jr. See and quote. Ayan, nag-post po kasi si PBBM tungkol po sa World Bank leaders. Di ba? Ang tanong natin doon, ang tanong po natin nakaraan, bakit po kaya nag-meeting si PBBM at ng World Bank executives? Bakit? Sabi po ni PBBM dito, we are privileged to meet with World Bank Group officials on our 4th day in the United States. The World Bank has stood with the Philippines in the most challenging times, bringing resources, linkages, and partnerships to bear on the country's social, economic, and environmental initiatives since 1945. Pero dito po ako medyo napawaw. Sabi po ni PBBM dito, yan, we are incredibly grateful and proud to continue partnering with the World Bank to improve the lives of Filipinos. Bukod sa ibang impormasyon, mga sangkay, ito lang po ang mas maliwanag sa akin. World Bank to improve the lives of the Filipinos. And we are incredibly grateful and proud to continue partnering with the World Bank to improve the lives of the Filipinos. Alam niyo mga sangkay, tayo mga matagal na rin po. Well, ako mga sangkay, hindi pa rin pala matagal. Pero marami na po akong nalaman sa mga Marcos, especially kay Madam Imelda, mga sinisiwalat niya tungkol sa mga, natatawag pa nga po tayong fake news tungkol dito. Pero, may mga nag-message nga po sa akin, mga sangkay, sabi po nila, mukhang, nung nangyari ito, no, mukhang magkakatotoo daw yung mga content ko lamang po dati about dito. Well, mga sangkay, sabi ko nga, hindi po yun kasi conspiracy theory, yung about sa mga Marcos at World Bank, alam niyo yun, no, wala po conspiracy theory doon. Totoo po yun. At ngayon, nakikita naman po natin, well, aabangan natin, ayoko magsalita ng tapos, mga sangkay, abangan po natin ano ang magaganap sa Pilipinas sa mga darating na panahon. Na ang namumuno po na... Pero mga kaibigan, kung sakali man nakuha nila yung gold bar, alam naman ipopubliko nila yun mga kaibigan, di ba? Siyempre, private nila yun mga kaibigan. Kung ipapublic nila yun, siyempre magkakagulo yung mga tao. Naka-private yun mga kaibigan, hindi basta-basta malaman ng mga kung sino-sino mga tao yun. Ang makakalam lang siguro dyan, mga pamilya, ganun. Natin ay si PBBM. Pero di ba nagtataka mga kaibigan sa mga ginagastos ng gobyerno ngayon? Bilyon-bilyon mga kaibigan ang pinapakawalan nila ngayon. Hindi ba kayo nagtataka doon pa lang, di ba? Na ngayon ay nagkaroon na po ng pag-uusap nitong World Bank leaders na marami po, alam niyo mga sangkay, ang dami po nating alam tungkol dyan. No? Ang hirap na lang magsalita, pero hintayin po natin, ayoko manguna kay PBBM, kung ano man po ang magaganap sa mga susunod na araw at susunod na taon. Basta isa lamang pong ang nalalaman ko na itong bansa natin, uunlad to. Pag-usapan lamang po natin itong isang taga-media na si Mel Tiangco na na-witness niya po yung mga dokumento ng sinasabing yaman ng mga Marcos noon. No? Bakit po natin ito na pag-uusapan, mga sangkay? Dahil nga po noong nakaraang araw, nakipagkita na po si PBBM sa World Bank. At syempre, hindi po natin alam kung ano po ang kanilang pinag-usapan. Kanila na po yun. Ang importante, tila... Pero mga kaibigan, World Bank na yun Imposible, di ba? Baga lumili. Kumbaga may connection din yan about sa
pinatagong yaman ng ating mahal na Apo Laki, mga kaibigan. Niya po sa mga naging topic noon ngayon ang ginagawa ng ating presidente. Ngayon, babalikan lamang po natin. Hindi ito galing sa akin mismo, kundi galing po doon sa GMA7. I think ito po yung episode ng Powerhouse. Ito po yung kanilang show, no? O segment. At ngayon mga sanggay, ipapakita ko po sa inyo kung paano po nalula itong si Mel Tiangco sa kanyang mga nakita. So, naalala ko lang mga sangkay na itapik ito dahil nga po, marami po ang nagulat nung magkaroon ng meeting ang ating presidente. Kasama po ang kanyang mga, ilan sa mga kasama mula po sa Pilipinas sa World Bank. Okay? Nagkita po si PBBM at ang mga matataas na opisyal ng World Bank. Ang tanong nga po dito, ang daming nagme-message sa akin. Sabi po nila, saan kayo dyan? Mukhang mukhang naalala ko yung topic mo tungkol dito. Sabi ko, well, hindi naman kasi conspiracy theory yun. Tingnan na lamang po natin ang mga magagawa pa ng ating presidente ngayon. Wag po natin pangungunaan. Siyempre, matinding yan. Matinding laban din po ng ating presidente. Kaya lang, abangan na lamang po natin mga sanggay. Pero, ganun pa nga, balikan po natin. Ito po yun. Kung papaano po nalula mismo si Mel Tiangco. During his dying He was giving me strength by ang pagyao ng kanyang asawa marahil ang bumaliktad sa buhay ni Imelda. Siya ang sumalo ng halos lahat ng kaso na ibinabato sa kanyang pamilya. Karamihan sa mga Okay, ito na. Dito na po ito sa The Trial of the Century. kasong ito ay tungkol sa pagkamkam umano ng mga Marcos ng yaman mula sa kaban ng bayan. Taong 1990, naganap ang sinasabing Trial of the Century Ayun, ito na. Doon po ito sa Amerika. kung saang milyong dolyar ang kinwestiyon kay Imelda sa kasong fraud at racketeering. Dito sa gym sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos. Yan, kitang-kita nyo yung mga dokumento na yan? Yan po yung hawak na Akala mo, totoong-totoo mga kaibigan yung pagsasalita ni Mel Tiangco, pero kaplastikan pala eh. mga Marcos mismo. Okay? Yan po yung hawak nila tungkol sa kanilang yaman na hindi po yan nakaw. Tungkol sa questionableng mga kayamanan. Nakaayos ang mga ito na tila nakaabang diba? sakali mang mga ilangan sila ng ebidensya anumang oras. Na-witness mismo ng dalawang mata ni Mel Tiangco itong nasa loob ng isa pong kwarto, isang sagradong kwarto. Nandoon po nakalatag lahat ng mga dokumento. At ito, panoorin natin mga sangkay. we're entering the documents of the trial of the century. Yan po yung documents. The documents of the trial of the century. Here, 170 banks that Marcos deposited money on. Ulitin natin. Ano sabi? 70 banks that Marcos of the trial of the century. Here, 170 banks that 170 banks. Ang alin? Marcos Grabe mga kaibigan, 170 banks. Grabe. Kalaki nun. deposited money on. That Marcos deposit money. Ayoko magkomento tungkol doon, pero siguro naman nagigets nyo na. Mga sangkay, komento nyo na lang. Alam nyo naman, ini-issue po tayo. Nakala po nila, tayo po ang nagsasalita. Eto. Mapapanood nyo po mismo kung ano itong mga, ano nga ba talaga ang totoo tungkol sa yaman ng mga Marcos. These are the 350,000 documents. Ganun po kalupit, mga sangkay. 350,000 documents. Grabe, Ang dami nun mga kaibigan, ang kapal siguro nun. 150,000 Yung kapal ng mukha nila, ng mga dilawan. documents Grabe. against me. Now, all of that, all the mines, all the banks, Lahat po ng dokumento ng mga bangko umano, sabi ni Imelda Marcos, na pinakita mismo kay Mel Tiangco. Guys, 170 banks na doon po nakadeposito daw po ang mga pera. Well, I don't know. Yun ba yung
ayoko na lang magsalita mga sangkay, pero nakita naman po natin, 'di ba, si PBBM at ang World Bank ay nagkaroon ng meeting. Well, marami po talaga ang nagulat doon. Kaya nga binalikan ko itong video na to para mas malinawan po tayo lahat kung ano nga ba talaga, gaano kalalim ang yaman ng mga Marcos. Of the world, 170 banks of the world. Grabe. 170 banks of the world. And I have the bill of lading. O yun. Ito matindi. Yung ebidensya. And these are all U.S. government exhibit. All of this. Just to show you the bill of lading. Ayan na. Ito, may ebidensya. Guys, tingnan po natin yung reaction mismo ni Mel Tiangco. How much is $240 million. O, yun po ang ahalan niya. 250 million. Ulitin yan. Oh my goodness. Oh my goodness. Nalula mga kaibigan. Oh my goodness, Mel Tiangco. Plastic. Is it million? Billion? 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 240 billion? Grabe mga kaibigan, 240 billion. Isang Kung kukwentahin mo ngayon yan mga kaibigan, di sobrang laki yan ngayon. Plus interest pa. dokumento pa lang. No, isang dokumento pa lang yan mga kaibigan. Paano pa kaya pag lahat ng dokumento niya, andang dokumento nila? And again, hindi po galing sa akin ang information na yan. Dito po mismo, sa impormasyon na inilabas ni Mel Tiangco sa kanyang documentary. Only one shipment. Tingnan nyo yung reaksyon ni Mel Tiangco, guys. 240 billion? Only one shipment. Only one. Nalula. 250 billion dollar. Tingnan nyo yung mukha niya. Ulitin po natin para mas makita nyo po kung paano nalula si Mel Tiangco. Billion? Only one shipment. Kala ko himatayin eh. And these are plenty of shipments to gunfight stages. Lucio Congress started them all. Ano sabi ni Imelda Marcos? Lucio Congress. And these are plenty of shipments to gunfight stages. Lucio Congress started them all of this. Meralco. 2,900 hectares, that Greenfields, Alabang, it's all ours. I was going to build a satellite city for the poor. Grabe, ganun po yung vision nila noon. Tapos, nabaliwala lamang po dahil sa mga dilawan na yan. Isipin nyo, hindi sana mahirap ang Pilipinas ngayon kung nagtuloy-tuloy ang mga plano ng dating Pangulo, di ba? Lulang-lula si Mel Tiangco. So, we are not the thieves. These are the people. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. O, diyan na. Dito na nag-uumpisa yung ni Mel Tiangco. Nag-iisip na po talaga siya sa kanyang nakita eh. Grabe yung laki ng pera na yun. Isang ano pa lang yun ha? Isa pa lang yun. Ilang documents ang yun dyan sa loob? 350,000 documents. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country? Grabe, no? Curious na po si Mel Tiangco. Kaya nga, mga sanggay, sana po may sumunod pa po na documentary about dito. Well, hindi ko alam kung magiging open ang mga Marcos ulit. Kaya nga, ang swerte po ni Mel Tiangco na nagawa niya pong pasukin itong ganitong klaseng kadaming mga dokumento tungkol sa kanila, sa yaman ng mga Marcos. To the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. So, what are you waiting for before you can attain your intention? With this now we are tied our hands with the whole press saying we are magnanakaw. We are the magnanakaw, kami ang ninanakawan. Ayun, sila po ang ninanakawan. Ilang milyon na po o bilyon ang nanakaw sa mga Marcos. Nino? Ng mga umapi sa kanila. Pinaratangan na sila po ay nagnakaw ng ganito. Kahit walang ebidensya, kahit hindi naman talaga napatunayan, kinuha pa rin sa kanila. We are the one who took it. Marcos suffered so much for this. Ang naging depensa raw ni Imelda para maipanalo ang kaso? Yan, ito po ha, doon po ito sa New York. I think New York po ito. The trial of the century na naipanalo ni Madam Imelda Marcos, wala na po dito. Malupit to ha. Ang story na ito is wala na po dito si Ferdinand Marcos.
Bago pa man raw naging presidente si Ferdinand, may mga ipong ginto na raw ito na lumaki ng lumaki ang halaga Grabe. paglipas ng panahon. Again, di ba? Lagi nila po tayong sinasabihan na about sa ginto. Well, hindi po galing sa atin yan. Hindi po galing sa akin, hindi po galing kahit kanino. Ito, galing kay Mel Tiangco sa interview niya kay Madam Imelda Marcos. Ulitin po natin para magkaliwanagan. Naging presidente si Ferdinand, bago pa man raw naging presidente si Ferdinand, may mga ipong ginto na raw ito na lumaki ng lumaki ang halaga paglipas ng panahon. You see, mga sangkay, galing ba sa akin? Hindi. Galing sa documentary ni Mel Tiangco. When we started, it was $32 and then $35. An ounce of gold. She's talking of gold. Now, it's 1,300, 400, 500, 600, 800, nag-iiba-iba. Iba-iba. Grabe. Ganun po yung value po ng gold. Tumataas po ng tumataas habang tumatagal po ang panahon. Yan. And we are sitting on gold. Hindi po ako nagsabi nun. Ulitin natin. And we are sitting on gold. Hindi po ako nagsabi nun. You know, I won my case in New So, ayun, mga sangkay, mismong si Mel Tiangco ay nagulat po sa kanyang mga nakita. Actually, ang haba ng documentary na to, I think nasa 40 minutes siguro. Ito lang po ang pinanood ko kasi kung masyado pong mahaba yun, kung pati yun, itatopic pa rin po natin. Baka sa susunod, tingnan po natin kung mayroon pong ibang mga clip doon na pwede tayo makita na very, very interesting. Kasi ang pinag-usapan po dito, love life ni Imelda Marcos, family, etc. At dito na nga, umantong po sa the trial of the century, no? Na si Imelda Marcos na ipanalo niya po ng mag-isa ang laban na ito doon sa Amerika. So ngayon, mga sangkay, again, si Imelda Tiangco ay gulat na gulat. Kayo ba? At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.